Thank you, sir. Makakaasa kayo sa mga impormasyon na kailangan ninyo. Paninigurado naman ni Atara. May kailangan po ba kayo, sir? Pwede na po ba akong umalis? Sige, makakaalis ka na. Tawagan mo na lang ako. Salamat po ulit, sir. Wika niya pagkatapos ay pinulot ang damit na nahubad niya. At habang lumalakad siya papalabas ng silid, ay sinusuot niya iyon. Paglabas niya ay nagulat pa siya dahil naroroon pa ang kanyang kaibigan. At halatang nagulat din ito. Bakit ang bilis naman yata? Nagtatakang tanong naman ito sa kanya. Hindi mo ba nagawa yun? Nag-aalalang tanong naman ito. Kaya inilabas niya ang perang inilagay niya sa bag niya. Nanlaki naman ang mga mata nito nang makita iyon. Wow! Bakit ang dami? May iba kaming naging deal. Ikinuwento niya rito ang lahat na naging usapan nila ni Mr. Aragon sa loob ng kwarto nito habang naglalakad sila palabas ng hotel na iyon. So ang ibig mong sabihin, bibigyan ka niya ng pera sa kada impormasyon na makukuha niya sa Escalante Construction Firm? Hindi makapaniwalang tanong naman ito. Tango lamang ang isinagot ni Atara. Akala ko ba, mahal mo na yung boss mo. Paano mo makukuha ang pagmamahal niya kung ganyan ang gagawin mo sa kanya? Naguguluhang tanong naman sa kanya ni Trina. Nagbago ng isip ko, Trina. Dahil gusto niyang tuluyang ako mawala sa landas niya. Ni hindi malang niya naisip na siya ang unang lalaking pinagbigyan ko ng lahat. Ni hindi malang niya ayun pinahalagahan. Kaya ngayon, kung gusto niya akong sirain, sisiguraduhin ko ring masisira ang buhay niya. Ikaw ba ay in love? O obsessed ka na riyan sa amo mo? Dahil sa nakikita ko, hindi ka masaya na hindi mo siya makuha. Pero dapat alam mo na yon, na sa umpisa pa lang, dahil alam mo namang may asawa na siya. Ang hindi ko lang naman matanggap, Trina, ay iyong itinapon niya ako na parang basahan. Pagkatapos niya akong gamitin. Basta, hindi ako papayag na maging masaya siya. Kung hindi ko sila masisirang mag-asawa, ang kumpanya nila ang sisirain ko. Grabe, parang wala pa ring ipinagbago ang resort na ito. Natutuwang wika naman ni Adriana kay Dominic. Habang naglalakad sila papasok ng resort na iyon, kung saan nga nagpropose sa kanya si Dominic. 8 taon na ang nakakaraan. Natutuwa ako na makitang ganyan kakasaya ngayon, Han. Nakangiting wika naman ni Dominic. Oops, hindi ba't napag-usapan na natin na kalimutan muna pansamantala ang lahat habang naririto tayo? Paalala naman niya kay Dominic. Hindi naman nawawala ang sakit na nararamdaman niya sa nangyari. Pero para sa anak, ay kailangan niyang kalimutan ang sakit na iyon. Gusto niyang tutuhanin ang panibagong buhay na sisimula nila para sa kanilang mag-asawa, lalong-lalo na sa bubuuin nilang pamilya. Maraming salamat, Han. Good morning, Ma'am. Nakangiting bati sa kanila ng receptionist doon. Ano pong pwedeng maipaglingkod ko sa inyo? We have a reservation here for Mr. and Mrs. Escalante. Tugon naman niya rito. Saglit lang po, ma'am. Pagkatapos ay tumingin ito sa monitor ng desktop computer nito. Room 305 po, Mr. and Mrs. Escalante. Ito po yung susi ninyo. Saad nito sabay abot sa kanya ng card na siyang susi ng kanilang silid. Mag-enjoy po kayo. Yes, thank you. Bumaling na siya sa asawa na nasa kanyang likuran habang dala nito ang mga gamit nila. Tara na, Han. Nauna na siyang lumakad dito at nakasunod naman ito sa kanya.
Gumamit sila ng elevator paakyat sa kanilang silid. Pagpasok nila roon ay tinungo kaagad niya ang balkonahe. Ang ganda talaga rito. Hindi mapigilang usal naman niya habang nakatanaw sa napakaganda at napakalawak na karagatan na nasa kanyang harapan. Naramdaman naman niya ang biglang pagyakap naman sa kanya ni Dominic mula sa kanyang likuran. Mas maganda ka pa rin diyan, Han. Malambing na wika naman ni Dominic. Ay naku Dominic, huwag mo nga akong binobola dyan. Hindi yun bolahan. Mula ng high school tayo. Ikaw lang talaga ang maganda sa paningin ko. Napaismin naman siya sa sinabi nito. Kaya pala. Hindi mapigilang usal naman ni Adriana. Akala ko ba narito tayo para kalimutan ang lahat? Babala nito sa kanya kaya muli ay pilit niyang iwinawaksi sa isip ang mga nangyari. Tara na nga muna. I-enjoy muna natin ang karagatan. Mamaya ko na aayusin yung mga gamit natin. Magbihis ka na muna, Dominic. Utos niya rito kaya tumalima naman ito. At ginawa naman ang sinabi niya. Habang naghihintay ito, ay nakatanaw lang siya sa labas ng balkonahe. Napahawak siya sa sinapupunan niya. Kahit papaano ay nakaramdam na siya ng saya. Masaya ka na ba sa mga nangyayari, anak? Tanong niya sa batang nasa sinapupunan. Kaya ba nakakaramdam na ako ng saya? Ay dahil masaya ka na? Hindi niya mapigilang itanong dito. Han, tara na. Pukaw naman ni Dominic sa atensyon niya. Kaya nilapitan naman niya ito. Paglapit niya ay mahigpit nitong hinawakan ang kanyang kamay. Kaya naman magkahawak kamay silang pumunta sa tabing dagat. Nang araw na iyon, ay hinayaan muna niyang maging masaya sila ni Dominic at kalimutan ang lahat na nangyari sa kanila sa syudad. Alam niyang hindi siya napipilitan dahil totoong masaya na siya sa nangyayari at nakikita naman niyang talagang bumabawi si Dominic sa kanya. Pinili na lang din niyang maging masaya para sa batang nasa sinapupunan niya. Sa ikalawang pagkakataon ay nais niya mag-workout ang relasyon nilang mag-asawa. Alam naman niyang hindi natatapos sa isang pagkakamali lang ang lahat. Kasalukuyan silang nakikipaglaro sa alon nang marinig nilang tumunog ang cellphone nito. Nang tignan iyon ni Dominic, ay ang head ng engineer na iniwan nito sa opisina. Nag-aalangan naman itong tumingin sa kanya, kaya napakunot ang kanyang noo. Han, okay lang ba kung sagutin ko to? Tanong naman ni Dominic sa kanya. Oo naman. Alam ko naman na hindi mo totally makakalimutan ang trabaho mong yan. Lalo na at marami kayong ongoing na projects. Nakangiting tugo naman ito sa kanya. Ngumiti rin ito sa kanya sabay pisil sa palad niyang bilang pasasalamat sa malawak na pag-iintindi niya rito. Hello? Pagsagot naman ni Dominic sa tawag. Hello, engineer? Pasensya na sa abala. Pero may dumating kasing notice from the government agency na nagkaroon sila ng bidding this coming end of the year. Mas malaking project ito compare sa last year project natin. Sasali ba tayo sa bidding? Tanong naman sa kanya ni Engineer Matayog. Yes. Try to send a proposal para makasama tayo ulit sa list nila this year. Utos naman ni Dominic. Noted, engineer. Nasaan pala ang copy ng format ng proposal natin? I think, naibilin ko na ang lahat ng iyon kay Atara. Kung hindi man, pwede mong i-check yung files na nariyan sa laptop sa desk ko. Nandiyan naman ang lahat ng files and format na ginagamit natin. Ikaw na lang din ang bahalang gumawa ng proposal. You can send it to me para ma-counter check ko na rin.
Okay, send ko right away kapag natapos ko ng gawin, engineer. Is there any questions? Pwede mo naman akong i-text o tawagan, especially kung importante at emergency naman. Muling wika naman ni Dominic. Sige, ibababa ko na. Paalam naman ni Dominic. Sige, engineer. Maraming salamat. Paalam din nito bago tuluyang patayin ang tawag na iyon. Another project? Tanong naman ni Adriana sa asawa na matapos ang tawag. Another bidding project. This time mas malaking project mula sa government. Kung makukuha ko ulit iyon, it was third time, kaya ayaw ko na ring maputol sana. Maganda na kasi ang image ng kumpanya sa mga government project. Kaya sa tingin ko naman ay makukuha pa rin natin ang project na ito. Yung dalawang nauna ay hindi na pa naman ganoong kalaki. Pero good reference na rin iyon para sa amin. Good for you, Han. Nakangiting wika naman ni Adriana. Pinaghahandaan ko na ang lahat para sa pagdating ng baby natin. Ay sa kanya na lang nakatuon ang atensyon natin. Saad naman ni Dominic. Kain muna tayo, Han. Baka gutom na rin yang si baby. Sige, tara. Kaya pala parang sinisikmura na ako. Hindi pa pala tayo kumakain. Pagkatapos ay lumakad sila papuntang restaurant ng resort na iyon. Miss Gonzales, can you help me look for the proposal format? Pagkuha naman ni Engineer Matayog sa atensyon ni Atara. Kasalukuyan siya nakatingin sa cellphone niya dahil gusto niyang malaman kung saang lupalop naroroon si Dominic. Sure po. Mabilis na tugon naman at tumayo ito mula sa kanyang kinauupuan. Saan po ba, sir? Check mo nga ito kung naiwan sa iyo ni engineer. Kung hindi ay naroon daw sa laptop niya sa office. Sagot nito kaya naman naupo siya muli roon. Sige po, sir. I-check ko po. Tiningnan niya ang computer files niya kung mayroon siyang nakasave doon. Nang walang makita ay tiningnan din niya ang email niya kung may na-send ba sa kanya si Dominic. Wala po akong copy dito, sir. Sige, check ko na lang doon sa laptop niya. Wika naman ito pagkatapos ay pumasok na sa opisina ni Dominic. Nang mawala ito sa paningin niya, ay napasandal na lamang siya sa kinauupuan. Hindi pa rin siya mapakali, lalo't hindi niya alam kung gaano katagal mawawala si Dominic. Tatayo na sana siya muli upang mag-CR nang mahagip ng paningin niya ang isang cellphone na nasa kanyang lamesa. Wala sa loob na dinampot niya ang cellphone na iyon. Si Engineer Matayog ang nasa wallpaper. Ibaba na niya sana iyon nang biglang mag-vibrate naman. At dahil may text na pumasok. Engineer Dominic Escalante. If you can't find it, try to find it on my email logs. Saad ng text na iyon? Hindi niya alam kung anong pumasok sa isipan niya. At binuksan niya ang text message na iyon. At sa awa naman ay wala yung password. Nireplyan niya ang message na iyon. Engineer, pwede ba naming malaman kung nasaan ka? Para alam lang namin kung anong sasabihin sa mga kliyente kung sakaling may magtanong. Anong text niya kay Dominic. Hindi naman nagtagal ay nag-reply din ito kaagad. Oh, hindi ba nabanggit ko naman sa inyo na dito kami sa Harborview Resort? Napangiti naman na malawak si Atara. Agad niyang binura ang palitan nila na mensahe ni Dominic at muling ibinaba ang cellphone na iyon sa kanyang lamesa. Binuksan niya ang drawer ng kanyang lamesa at kinuha ang pregnancy test na nakuha niya sa sasakyan ni Dominic. Kinuha na niya iyon ng litrato at ipinadala iyon sa email ni Dominic. Sir Dominic, sa tingin ko ay buntis ako. At alam mo naman siguro na ikaw lang ang maaaring maging ama nito. Kung hindi ka magre-reply sa mensahe ko na ito, o kung hindi ka tatawag,
Mapipilitan akong isend din ito kay Attorney Adriana. Iyon ang nilalaman ng mensahe niya rito, kasama ng litrato ng pregnancy test nito. Muling sumungaw ang mga ngiti sa kanyang mga labi dahil alam niya na anumang oras ay maaari na itong tumawag sa kanya. Hindi siya nagkamali sa anumang oras ay magagamit rin niya ang pregnancy test na iyon kay Dominic. Miss Gonzales, naisend ko na sa email mo yung proposal para sa bidding. Try to compare to our previous proposal then send back mo na lang sa akin. Ako na ang bahalang mag-send kay engineer para ma-check niya bago ipasa sa agency. Utos naman ito sa kanya. Sa lalim ng kanyang iniisip ay hindi niya napansin na nakatayo na pala ito muli sa kanyang harapan. Okay sir, no problem. Mabilis na tugon naman ni Atara. Saan ko pa pala po makikita yung mga previous proposal? May printed copy nun. Check mo na lang din sa filing room. Doon lang naman yun ilalagay ni engineer. Okay po sir. Ay sir, pagtawag niyang muli rito. Kaya lumingon naman ito. Cellphone niyo po yata ito. Sabay abot niya rito ng cellphone na nakapatong sa lamesa niya. Ah, yes, thank you. Saad naman ito nang kunin sa kanya ang cellphone. Saka siya tuluyang tinalikuran. Tinungo niya ang filing room at hinanap ang previous proposal gaya ng utos sa kanya ni Engineer Matayog. Hindi naman siya nahirapan hanapin dahil nasa buka na lang iyon ng mga files na naroroon. Dinala niya iyon sa kanyang lamesa at pinagkumpara niya gaya ng bilin sa kanya. Nang hawak na niya ang files na i-finalize na, ay pinadala niya iyon sa email ni Engineer Matayog. Kinuha rin niya ang calling card na ibinigay sa kanya ni Drake Aragon para ipadala din dito ang proposal na ipinagawa sa kanya. Hindi niya akalain na magagamit din niya ang pagpasok niya sa Escalante. Tatapusin lamang niya ang mga dapat niyang tapusin sa kumpanyang iyon at aalis na rin siya. Wala siyang balak sumama sa pagbagsak ng kumpanya. Pagkasend niya niyon kay Drake, ay ilang sandali lamang ay tumunog na ang kanyang cellphone. Dahil numero lang iyon ay agad din niyang sinagot. Sino to? Tanong niya pagkasagot ng tawag. This is Drake Aragon. Natanggap ko na ang email mo. Paano mo nalaman ang number ko? Nagtatakang tanong naman ni Atara. I have your friend's contact number, remember? Tugo naman ito. Anyway, salamat sa information na ibinigay mo. Malaking tulong ito para kahit papaano makapag-adjust kami sa bidding. Pero hindi ko akalain na ganito pala kababa ang ibibigay nilang proposal amount. Kaya pala sila mananalo. Hindi naman kasi sugupa si Sir Dominic. Para sa kanya, hindi na bali na maliit ang kitain. Basta maraming dumarating. Pagtatanggol naman niya sa amo. Well, sa bagay, pride ko rin naman ang nakasalalay sa pagkatalo ko sa kanya sa bidding na ito. Twice is enough. At hindi na ako papayag na matalo niya ulit sa pangatlo. Kung may bank account ka, isend mo na lang sa akin. Doon ko na lang ipapadala ang bayad ko. Hindi ko pa naman po nagagalaw ang pera na ibinigay mo. Ipunin mo muna. At kapag kailangan ko na, pupuntahan na lang kita. Saad naman ni Atara. May sasabihin ka pa ba, sir? Kasi kung wala na, ay ibababa ko na ang tawag niya ito. Umaasa siyang anumang oras ay tatawag na sa kanya si Dominic. Kung sa galit o tuwa ay wala naman siyang pakialam pa roon. Ang tanging gusto lamang niya ay makausap ito. Tahimik lang na nakamasid si Adriana sa madilim na karagatan. Sa kasalukuyan ay 8:00 na ng gabi. Mas malamig ang samyu at dampi ng hangin sa kanyang balat. Lumabas sandali si Dominic upang bumili ng kanilang makakain. Para kung sakaling magutom sila ng alanganing oras, ay mayroon silang kakainin. Sa pagkakasala sa kanya ni Dominic, ay napatunayan niya sa sarili kung gaano niya ito kamahal.
at kung hanggang saan ang pagpapatawad na kaya niyang ibigay para dito. Totoo pala ang sinasabi ng karamihan nang niloloko ng kanilang asawa. Kahit gaano pa kalaki ang pagkakasala niya sa'yo, at the end of the day, asawa mo pa rin siya. At wala kang magagawa kundi ang patawarin siya, lalo na kapag may bata nang maaaring maapektuhan. It is not about you anymore. You can handle the pain that your husband caused you, but not the pain that might cause to your child. Bagaman hindi pa lumalabas ang batang iyon sa kanyang sinapupunan, ay hindi niya kayang lumaki ito na walang ama sa tabi nito. Iyon lamang ang dapat niyang gawin, at iyon ang hindi niya magagawa na mangyayari sa anak niya, ang mawalan ito ng ama. Papasok na sana siya sa silid nila nang may mainit na yakap na bumalot sa kanyang katawan. Bakit nandito ka pa, Han? Ang lamig-lamig ng hangin, no? Saan naman ni Dominic sa kanya habang mahigpit na nakayakap sa kanya. Ang aliwalas kasi ng karagatan, saka ang sarap pakinggan ng hampas ng alon sa pangpang. Nakaka-relax. Parang inaagos din nun ang iniisip ko. Tugo naman niya sa asawa habang isinisiksik ang sarili kay Dominic. Napansin ko nga na parang ang lalim ng iniisip mo. Hindi mo malang kasi namalayan ang pagdating ko. Iniisip ko lang kasi kung hindi ba ako nababad sa trabaho nun, hindi mo siguro magagawa sa akin lahat ng nagawa mo. Kung hindi ko siguro inubos ang oras ko sa pagtatrabaho, baka may mga anak na tayo ngayon. Hindi mapigil ang wika naman ni Adriana. Han, saway nito sa kanya, ay pinihit siya nitong paharap dito. Kung ano man yung nangyari, hindi mo yun kasalanan. It's all my fault. At kung maibabalik ko lang ang lahat sa dati, hinding-hindi ko na yung gagawin. Hinding-hindi ko na yun uulitin pa. Singsiron saad naman sa kanya ni Dominic, habang diretsyong nakatingin sa kanyang mga mata. Alam niya at nakikita niya kung gaano ito nagsisisi sa lahat ng ginawa nito. Kaya naman iniangat niya ang kamay at hinaplos ang mukha nito. Kahit kailan, hindi ko akalain na ganito pala talaga kita kamahal, Dominic. Wika niya sa kanyang sarili. Inakay siya nito papasok sa kanilang silid at isinara ang pintuan ng balkonahe. Marahan itong ibinaba ang mukha sa kanya at inabot ang kanyang mga labi. Napapikit siya nang maramdaman ang mga labi nito. Sa kanyang buong puso niyang tinanggap ang mainit na halik na iyon. Naikapit na lamang niya ang mga braso sa batok nito hanggang sa unti-unti niyang maramdaman ang paglalim at ang pagpusok ng mga halik na iyon. I want to say my sorry this way, Han. Malambing na usal nito na maghiwalay ang kanilang mga labi. Marahan siyang binuhat nito at inihiga sa kama. Muli siyang siniil nito ng halik. Hinila nito ang tali ng suot niyang roba, kaya tumamba dito ang manipis na lingerie na suot niya. Bumaba ang mga halik nito sa kanyang leeg, pababa sa kanyang mga balikat. Ramdam na ramdam niya ang init ng bawat haplos nito sa kanya, na naging dahilan ng unti-unti ring pag-iinit ng kanyang katawan. I miss you, Han. Narinig niyang usal nito, kaya naman napatingin siya rito. Doon ay muling nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong iyon, ay tuluyan na nitong tinanggal ang saplot niya, at ang tanging pang-ibabang saplot na lamang ang natitira sa kanya. I love you, Han. Narinig niyang muling usal nito. Pagkatapos ay tuluyan nitong inalis ang maliit na saplot na tumatabing sa kanyang pagkababae. Han, hindi mapigilang tawag niya rito, dahil parang hinahalukay nito ang buo niyang pagkatao. Bagaman nanghihina pa ang kanyang tuhod ay pinilit niyang tumayo mula sa kanyang pagkakahiga. Bakit, Han? Nagtatakang tanong naman ni Dominic. Ngunit sa halip na sagutin ang tanong nito, ay pilit niyang inaabot ang mga labi nito.
Habang magkadikit pa rin ang mga labi nila, ay tinatanggal na rin niya ang huling saplot nito sa kalumuhod sa harapan nito at pinagapang ang mga labi pababa sa sandata nito. Ngunit bago pa man niya magawa ang nais niyang gawin, ay mabilis na naawat siya ni Dominic. "Anong ginagawa mo, Han?" Nagtatakang tanong nito at pilit siyang itinatayo nito sa kanyang pagkakaluhod sa harapan nito. "To give you some pleasure." Mabilis namang sagot niya. "Hindi na kailangan, Adriana. Hindi ko gustong gawin mo yon." At masuyo siyang hinalikan nito sa kanyang mga labi. "Kahit kailan hindi ko pinangarap na gawin mo yon." Mariing saad naman ni Dominic. "I love you more than anything. And I love you more than everything. At ikaw lang sapat na para mapaligaya mo ako." Muli siyang binuhat nito sa kainihiga sa kama. At sa pagkakataong iyon, ay umibabaw ito sa kanya. Naramdaman niya ang pagdampi ng pagkalalaki nito sa kanyang hiyas. Nawari ay nakikipaglaban ito roon